Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Sa gabing ito, tayo po ay muli dadako po tayo sa ating Bible sharing. Tatalakay tayo ng isang doctrine ng Panginoon sa Lucas 19. Itong isang sinaysay ng Lord na parable dito tungkol sa isang nobleman na pumunta sa malayong lugar, sa malayong lupain. May mystery po ito na magiging blessing po sa ating pangangaral, lalo na yung mga pastors. Magandang gabi po, mga pastors, mga preachers, mga lingkod ng Panginoon. Ito po ang sinabi ng Lord, hindi na natin pakahabaan po. Kaya hindi na tayo nagpe-pray bago kasi nag-pray na po kami kanina. Para madali nating matapos ito. Luke chapter 19, beginning verse 12, ito po ang ating magiging pinaka-text natin, up to verse 27. Magkakaroon tayo ng talakayan. Napakaganda pong revelation ito. May mga mystery na hindi ko dating pinapangaral sa church. Ito. Ilang taon din po akong naging pastor sa denomination, halos mahigit 25 years. Pero hindi ko po nakita yung revelation ito. Pero nung utusan ako ng Lord na mag-fasting ng 19 days at nireveal niya sa akin ang mga mystery ito na naging blessing po sa church. Pati sa mga manggagawa ng Lord, mga preacher, mga pastors, naging blessing din po at na-share din nila sa kanilang mga miyembro. Dahil marami akong kaibigang mga pastors po dito sa Pampanga. Marami po akong kaibigang pastors dito. Angeles City, San Fernando City, Tarlac, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Lucas 19. Luke chapter 19, beginning dito po sa verse 12. Jesus said, therefore, nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo, a certain nobleman went into a far country, sabi dito, to receive for himself a kingdom, and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds. And said unto them, occupy till I come. Okay, verse 14. But his citizens hated him and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. Ayaw naming maghari ang taong ito sa amin. So, nireject nila si Jesus Christ. Alam natin lahat na ang nobleman ay si Jesus, the Son of God, the Son of Man. Ayaw naming maghari sa amin si Kristo. Parang ganun diretsyan po. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Then came the first, saying, Lord, thy pound has gained 10 pounds. Sabi niya, Panginoon, ang isang pound na binigay mo sa akin, alam natin yung pound, yung pera sa England, parang gano'n yun, parang pinaka-dollar nila. 1 pound. Ang isang pound mo, Panginoon, tumubo pa ng 10 pounds. Sabi niya. And the Lord said unto him, well, sabi niya, well, thou good servant.
because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, thy pound has gained 5 pounds, sabi niya. Ito naman, tumubo ng 5 pounds. And the Lord said likewise to him, Be thou also over 5 cities. And another came, saying, Lord, behold, here is your pound. Sabi niya, binalik lang yung pound niya, hindi po niya pinangalakal ito. Which I have kept, laid in a napkin. For I feared thee, because thou art an austere man. Austere man. Thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didn't not sow. And he said unto him, Out of your own mouth, sabi niya, I will judge you, thou wicked servant. Thou knowest that I am, sabi niya, that I was an austere man, taking up that I laid that not down, and reaping that I did not sow. Wherefore then gavest not my money into the bank, that at my coming I might have received mine own with interest. Usury. With interest. And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and gave it to him that has 10 pounds. Sabi niya. And they said unto him, Lord, he has 10 pounds. Sabi ng Lord, kunin niyo yung nasa kanya, yung 1 pound na pinagkatiwala ko. Kunin niyo sa kanya at ibigay doon sa nagbunga ng 10 pounds. Pinakamarami. Sabi ng mga kasamahan nila, Panginoon, sabi nila, meron na po siyang 10. Marami na yung kanya. Sabi ni Lord, sabi niya, For I say unto you, that unto everyone which has shall be given. And from him that has not, even that he has, shall be taken away from him. Last verse. But mine enemies, sabi niya, which would not that I should reign over them, bring hither, sabi ng Lord, bring them here, and slay them before me. Praise the Lord. Mga kapatid, nakita natin yung kabagsikan ng Lord dito Yung mga citizens ko, sabi niya, na ayaw akong maghari sa kanila, ayaw nila akong maghari sa kanila, dalhin nyo rito at inyong patayin, sabi ng Lord. Grabe, ano po? Itong kabagsikan ng Lord, makikita natin yan sa judgment. Pero ngayon, panahon ng biyaya, ang Diyos po ay napaka-gentle ngayon po, napaka-bait, napaka-gracious. Ang Panginoon, sabi nga niya, hindi ako tumating dito para humatol. Dumating ako rito para iligtas kayo, sabi ni Jesus. Kaya sa panahon natin, dahil nasa panahon tayo ng biyaya, dispensation of grace, ang Lord tumatawag pa rin sa mga makasalanan upang maligtas. Kaya nga, itong panahon po natin ang pinaka golden age ng pangangaral ng gospel. Dahil nandito po sa panahon natin ang biyaya po ng Diyos. Kasi pagkatapos ng rapture, tribulation period na. Ang tatawagin na lang ng Lord, doon alam natin lahat na babalik na siya sa Israel. Romans chapter 11. Babalik na sa Israel yung biyaya para iligtas ang kanyang mga elected Jews.
Kaya nga mga kapatid, maraming nagsasabi na pagkatapos ng rapture, marami pang hentil ang maliligtas. Sabi ko sa kanila, pakibasa nyo nga, sabi ko, saan nyo nakita yan? Alam niyo ba ang five foolish virgins? Nang maiwan ng 5 foolish virgins, kumakatok sila sa Lord. Panginoon, pagbuksan mo kami. Anong sabi ng Biblia? Sumagot si Jesus, verily I say unto you, I know you not. Pagkatapos ng rapture, hindi na sila kikilalanin. Magiging natural people na lang sila, yung maiiwang buhay, upang magparami sa mundo. Isang araw tatalakayin natin itong nature ng millennium, yung millennial reign of Christ, para makita natin anong mangyayari sa mga naiwan sa rapture, ano ang nature ng millennium, sino ang madadaya ng diablo. Ay mga kapatid, marami akong nakausap ng mga pastor, hindi nila tinatalakay ito dahil hindi pa na-reveal sa kanila. Okay, tingnan po natin ito sinabi ng Lord. Ang Panginoon dito, sabi rito, nagsaysay siya ng isang talinhaga, may isang nobleman, sabi niya, isang kagalang-galang na tao na pumunta sa malayong bansa upang tumanggap ng kaharian at siya'y muling babalik. Kilala nating lahat yan kung sino siya. Siya ang Panginoong Jesucristo na pumunta sa heaven upang ihandog ang kanyang dugo doon para matanggap niya ang kanyang kaharian, upang siya'y maghari sa lupa ng walang hanggan. Maghahari siya sa mundong ito, sabi ng Biblia, forever and ever, siyang magiging King of Kings. Napakalinaw po nun, no? Maghahari siya sa mundo. Sabi nga ng Lord, siya ang fifth kingdom, no? Siya ang, kung nabasa niyo yung four Gentile kingdoms sa Book of Daniel, makikita niyo po ron, yung Babylonian Empire, tapos tinalo siya ng Medo-Persian Empire, Darius, pagkatapos dumating si Alexander the Great, na Grecian Empire, at pangapat yung Roman Empire. At ang panghuli sa Gentile Kingdom ay ang Roman Empire. At alam natin lahat sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa Roman Empire, sa those states, sa panahon ng 10 daliri. At ang panglimang kingdom, hindi na sa mga hentil, hindi na po sa mga taong sanlibutan, no? Ang fifth kingdom, o empire, sa buong mundong tatayo sa mundong ito, ay ang empire na po ni Jesus Christ. Ang kingdom na po ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa Biblia, ang kanyang kaharian walang hanggan. Hindi na matatapos po. Hindi katulad nila Nebuchadnezzar, may panahon lang na naghari sila, tapos inalis din sila ng Lord, pinapalitan ng Lord. Pero ang kingdom ni Jesus Christ, sabi ng Biblia, walang hanggang kaharian. Forever na po yan. Sa bagong langit at bagong lupa. Thank you po. Ngayon mga kapatid, sabi rito, sabi po ng Panginoon, may isang nobleman na pumunta sa malayong lugar upang tumanggap ng kaharian. Si Jesus yun. At siya muling babalik. Alam natin lahat, malapit na ang rapture, no? Malapit na ang pagbabalik ng Lord. At alam natin yung mga sign. Nandiyan na ang Iran, gumera na po sa Israel. Nakahula po sa Bible na ang Iran makikidigma sa Israel bago mag-rapture. At pagkatapos ng rapture sa panahon ng tribulation period, didigma uli ang Israel. Kaya, sign na po yan na tayo nasa last days na. At malapit na po ang second coming of Christ. Kaya sabi ni Jesus, nag-iwan siya ng 10 pounds sa kanyang 10 servants, mga lingkod niya. Bawat isa binigyan ng tig 1 pound. Sa Book of Matthew, ang sabi ron, nagbigay ang Lord ng iba-ibang talento. Dito mga kapatid, sabi ng Lord, sabi ng Panginoon sa mga talent, ipangalakal nyo, gamitin nyo for the glory of God. Pagbabalik ko, gusto ng Lord may tubo. Gusto ng Lord yung pera ng Panginoon, may pakinabang siya. Sabi niya, no? Kaya pinangalakal po ng mga binigyan ng pounds. Nang bumalik ang Panginoon, sabi rito, nang bumalik si Jesus, sabi ni Jesus, occupy till I come. Sabi niya. Ibig sabihin, gamitin nyo
ipangalakal nyo hanggang sa aking pagdating. Kasi pagdating niya, lahat tayong naglingkod sa Lord, meron tayong reward, no? Meron tayong gantimpala sa Lord. Magbibigay siya ng reward sa lahat ng mga lingkod niya, may pagsusulit. Kaya nga sabi ng Lord, ang judgment daw magsisimula sa bahay ng Diyos. Sabi ng unang Pedro, no? Magmumula raw sa church ang judgment. Sapagkat dito magsusulit lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga lingkod. Kung ano ang anong klaseng paglilingkod po ang ginawa natin, talagang idadaan ng Lord yan sa apoy. Sabi niya, maraming uri ng paglilingkod, sabi ni Jesus sa Korinto. Merong paglilingkod na parang dayami lang. Pag idadaan niya sa apoy yan. Pag nasunog yan, sabi niya, wala siyang gantimpala. Sabi niya, no? Pero meron kasing naglingkod na katulad ng ginto, sabi ng Lord. Ang paglilingkod niya, ginto. Kahit idaan sa apoy, hindi masusunog, lalong kumikintab. Ibig sabihin ng Lord, tunay na po, tapat na paglilingkod sa Lord. Kasi yun po ang gusto ng Lord. Sabi ng Korinto, ang gusto ko sa mga stewards ko, o sa mga lingkod ko, ay faithful. Sabi ng Lord, tapat. Ibig sabihin, obedient sa salita ng Lord, talagang tumutupad sa obligasyon. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, minsan paisi-isi yung paglilingkod, dahil sabi ng iba, mga miyembro lang kami. Hindi po totoo yun. Lahat, pati miyembro, may pagsusulit. Pati miyembro sa church, mga lingkod ng Lord yan. Meron tayong dapat pong gampanan sa body of Christ, sa iglesia ng Diyos, no? Sa katawan ni Kristo. Lahat tayo may obligasyon. Sabi nga ng Romans chapter 12, merong tinawag ang Lord na mangaral kayo ng buong, alam niyo na, no? Katapatan. Yung nagtuturo, magturo kayo ng buong husay. Yung nagbibigay o sumusuporta sa financial, gawin yung may kasimplihan, sabi niya. Yung mga, lahat-lahat ng paglilingkod, sabi ng Lord, lahat tayo may obligasyon. Kaya mga kapatid, isusulit natin yan pagdating ng araw. Sabi nga ni Pablo, every one of us shall give account of himself to God. Lahat tayo haharap po. Kaya nga sabi niya, hindi ba niyo alam na ang judgment magsisimula sa bahay ng Diyos? Tingnan niyo po ang sinabi, magsisimula raw sa bahay ng Diyos. Kaya nga, ang bahay ng Diyos ang church. Kaya nga, magsusulit po ang lahat. Kaya nga sabi ni Pablo, pagdating ng araw na yon, ang bawat bibig ay lulwalhatiin niya at pupurihin niya ang Diyos sa kagalakan. Kasi lahat tayong naglingkod, may reward. May rewarding ang Lord. Meron siyang pangako na hindi pa pumasok sa isip natin o sa puso natin kung gaano ka glorious, kadakila ang hinanda ng Lord na reward sa kanyang mga lingkod at mga anak. Praise the Lord. Kaya nang dumating po ang isa, Panginoon, sabi ng isa, ang iyong £1, narito po. Kasi nung dumating ang Panginoon, ipatawag niyo lahat ng aking mga servants. Magsisimula sa bahay ng Diyos ang judgment. O magsulit kayo. Tumayo yung isa, Lord, tumubo po ako ng 10. Isa mong pound has gained 10 pounds, sabi niya. Thou good, sabi ng Lord, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful, sabi niya, in a very little, sabi ng Lord. Sabi niya, pamamahalaan kita ng mas malaking bagay. Pagkakatiwalaan kita ng mas malaking bagay. Kasi napagkatiwalaan kita doon sa konting bagay. Have thou authority over 10 cities. Makikita mo ron, 10 cities. Ang ganda nitong pangako ng Lord. Makikita natin yung parang masiselip mo rito yung nature ng millennium tsaka yung new heaven and new earth, no? Yung bagong langit at bagong lupa. Makikita mo rito mga kapatid na ang Panginoon, sabi niya, pamamahalaan mo ang mundong ito. Kayong magtatagumpay, bibigyan ko kayo ng pamamahala sa mga bansa sa mundo. Pamamahalaan niyo sila sa kamay na bakal. Meron siyang pagkakalooban na maghari sa mundo. Meron naman siyang
hinirang na magtatrabaho lang sa tabernakulo ng Diyos. Forever po magiging saserdote sila. Mamaya babasahin ko yon. Sabi ng pangalawa, Panginoon, ang iyong 1 pound, tumubo po ng 5. Mabuti at tapat na alipin. Mamahala ka at maghari sa 5 syudad naman. 5 syudad. Ngunit nang dumating yung isa, natakot siya. Sabi niya, alam mo Lord, natatakot ako sa iyo, sabi niya. Kasi kilala kita. Alam kong mabagsik kang tao. Mabagsik ka. Umaani ka sa hindi mo tinanim. Tingnan nyo? Ibig sabihin ng Lord, nagre-require sa atin ng pakinabang ang Lord, mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa Lord, kaya hindi pwede yung paisi-isi ng paglilingkod, mga kapatid. Yung bang, para bang, kung gusto mo, gusto, kung ayaw, ayaw. Eh, nabalitaan pa ako, mga pastor, nagbabakasyon sa ibang bansa, nagbabakasyon sa iba-ibang lugar. Pahinga muna ako kasi, pagod eh. Wala pong ganon. Sa mga lingkod ng Lord, wala pong bakasyon. Mga kapatid, maaaring mamasyal ka ng 1-2 araw, pero yung magbabakasyon ka ng 1 buwan, hindi na po malulugod ang Diyos doon. Kasi naglilingkod tayo sa Lord, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng itong isang hindi nangalakal, hindi nagpagamit sa Diyos, alam kong mabagsik kang tao. Umaani ka sa hindi mo tinanim. At ako'y natakot. Kaya yung pera mo, itinago ko na lang sa napkin para hindi malustay, hindi mawala. Narito, binabalik ko sa iyo yung 1 pound mo. Nagalit ang Panginoon. Sabi niya, out of your own mouth, sabi ng Lord sa slothful servant, hahatulan kita, sabi niya. Tamad kang alipin, wala kang kabuluhang alipin, sabi niya. Tamad at walang kabuluhang alipin. Kaya sabi niya, alam mo pala na ako'y nagre-require ng tubo o pakinabang, bakit hindi mo na lang nilagak sa bangko ang pera ko para pagdating ko, kahit interest man lang, may tubo ako. Kumita yung pera ko, sabi ng Lord. Alam mo, ang Lord nagre-require sa atin ng pakinabang. Gusto ng Lord lahat ng anak niya makapagbibigay luwalhati sa Kanya. Magiging blessing tayo sa Kanyang katawan, sa Kanyang church. Yan po ang ibig ng Lord. Lahat tayo gumagawa. Lahat tayo may malasakit. Nakikialam sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, sumusuporta tayo. Para sa, nakikiisa tayo sa church. Para yun po, maluwalhati natin ng Lord sa paglilingkod. Kaya nga, yun ang gusto ng Lord sa bawat isa. Kaya sabi niya sa taong ito na hindi nagtrabaho, hindi sumuporta, hindi tumulong, kundi wala lang, paisi-isi lang. Sabi niya, sabi ng Lord, kunin niyo sa Kanya, sabi ng Lord, ang 1 pound na binigay ko at ipamigay doon sa mas nagbunga ng marami. Panginoon, meron na siyang 10. Eh sabi ng Lord, ganun talaga. Kung sino yung nagbubunga, lalo kong bibigyan, sabi ng Lord. Yung nagbubunga, lalo kong pagpapalain. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Yung hindi naglilingkod, hindi nagtatrabaho sa Lord, hindi niya bibigyan ng blessing. At yung nasa kanya, kukunin pa. Wala siyang aasahang blessing sa Lord. Kaya mga kapatid, yun po ang maliwanag na sinasabi ng Panginoong Yesus dito. Kaya nga sabi niya, tumugma rin ito sa sinabi ng Lord. Ang nag-iingat sa kanyang buhay, lalong mawawalan. Ngunit ang hindi nag-iingat sa kanyang buhay, alang-alang sa akin, sabi ng Lord, ibig sabihin, naglingkod ka ng buong buo, mga kapatid, sabi niya, lalo kang mabibigyan, sabi ng Lord. Yun po ang pakikipagdeal ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, no? Doon niya tayo ginagantimpalaan. Kaya nga, pag naglingkod ka ng tunay sa Lord, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Ako, isipin niyo po yung 41 years na pangangaral ko, magpo-42 years na sa January. Isipin niyo mga kapatid, minsan hindi namin nakita na iniwang kami ng Panginoon o pinabayaan kami ng Lord. Hindi po. Andiyan siya lagi. Kaya, ganun po ang pangako ng Lord, tapat, mga kapatid.
Kaya nga sabi niya rito, kapag napagkatiwalaan kita sa konting bagay na binigay ko sa iyo, sabi niya, pagkakatiwalaan kita sa mas malaking bagay. Totoo po yan. Kasi sa ang Lord, susubukan ka sa konti eh. Pag nasubukan ka niya sa konti, dadagdagan niya yan. Kaya, purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Lord. Kaya, dito, talakayin natin itong sinabi ni Jesus. Maghari ka sa 10 syudad, sabi niya. Tumubo siya ng 10 eh. Mabuti at tapat na alipin. Na natuwa ang Lord sa kanyang paglilingkod. Sige, sabi niya, bibigyan kita ng pamamahala sa 10 syudad. Anong tinutukoy ni Jesus dito? Ang tinutukoy ng Panginoon dyan, yung bagong langit at bagong lupa. Yung millennial reign of Christ, sabi ng Biblia, maghahari kayong kasama ni Kristo. Revelation 20. Pag maghahari kang kasama ni Kristo, grabe po ito, talagang, sabi nga ni Lord, kung nasaan ako, naroon din kayo. Amen. Kapag si Kristo humahatol sa judgment, humahatol din kayo. Nasa Bible yan. Sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo ang hahatol sa mga anghel? Sabi pa ni Pablo, sabi pa ng Isaiah, every tongue, dila, that shall rise against you, in judgment, thou shalt judge, thou shalt condemn. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, ahatol ka rin, sabi ng Lord. Kung saan ako naroon din kayo, sabi ni Jesus. Pag si Jesus humahatol sa judgment, humahatol din kayo. Kapag si Jesus nagahari na sa millennium, nagahari din kayo. May mga pwesto kayo ron. May mga posisyon ang mga lingkod niya, ang mga anak niya. Pakibasa nga natin. Yung isa, sabi niyo, Panginoon, ito po yung 1 pound mo, tumubo po ako ng 5. Ano sabi ni Jesus? Ikaw naman, na tapat at mabuting alipin, maghari ka sa 5 syudad. Tingnan nyo. Ginamit niya syudad. Ibig sapagkat magkakaroon talaga ng paggugobyerno o pagro-rule ang mga anak ng Diyos. Lalo na yung mga naglingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, magro-rule po kayo, sabi ng Lord. Pakibasa natin ng Revelation para makita nyo ang nature po ng millennium at ng bagong langit at bagong lupa. Tingnan nga natin, mga kapatid. Praise God. Hindi namin tinalakay ito, mga kapatid, sa mga pag-aaral namin sa Bible. Nireveal lang po ito ng Lord sa atin, sa church, nung nangangaral na tayo. Ito po ang sabi ng Lord sa Revelation 1:5-6. And from Jesus Christ, mula kay Yesu Cristo, who is the faithful servant, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, verse 6, and has made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ang linaw po ng sabi ng Panginoon dito, at ginawa niya tayong mga hari at mga saserdote, priest. Maliwanag po ito, mga kapatid. Kahit ang mga elder, sa Revelation, ganun din po ang kahit dito sa Revelation 2, sinabi rin ng Panginoon niya, no? Sa chapter 2, he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Sabi ng Lord, ang magtatagumpay at iingatan niya ang aking gawain, paglilingkod, good works. Sabi niya, bibigyan ko siya ng pamamahala sa mga bansa. Kaya yung rewarding lang, yung pagre-reward ng Lord, may mga maghahari talagang Kristiyano. May mga maghahari talagang mga lingkod ng Diyos na maghahari sa mundong ito, sa bagong langit at bagong lupa. Kasi si Jesus Christ, uupo siya as King of Kings sa Jerusalem. Alam nating lahat na ang kanyang tabernacle bababa sa
New Jerusalem, o sa Old Jerusalem. Babaguhin lang niya ang landscape po ng Jerusalem, i-elevate niya, pero doon aapak ang kanyang mga paa. Ayon sa Biblia, doon lalapag ang kanyang bagong Jerusalem, the church. Kaya nga sabi ng Lord, sabi rito, maghahari siya bilang King of Kings. Kung may King of Kings, may maliliit na kings. Sino yung maliliit na kings? Mga anak niya yan na naglingkod sa kanya sa panahon ng biyaya, ikakalat niya sa mundong ito. Kasi ang paghaharian lang ni David ay ang Israel. Alam niyo ba ang maghahari sa Israel kung sino? Si David, nasa Ezekiel. Sabi niya, ilalagay ko ang aking lingkod na si David sa Israel upang maging hari nila forever, sabi ng Lord. Si David. Magiging hari ng Israel si David forever. Kasi si Kristo, siya ang King of Kings. At ang mga hentil, paano yung mga bansang hentil? Pangungunahan niya ng mga anak ng Diyos na galing din sa mga hentil. Ang church. Dahil ang church ay hentil. Ang church po hindi Hudyo. Ang mga Hudyo, iba yung grace ng Lord sa kanila. I-restore lang sila ng Lord para maging anak uli ng Diyos, pero natural people sila. Nasa Bible po. Wala silang eternal life. Ang mga Israel, magpaparaming muli. Sabi ng Sekaraya, sabi niya yung matitirang buhay, sabi niya, imumultiply ko sila. Kaya manganganak muli sila sa mundo. Para bang yung mga taong naiwan sa Armageddon, kasi pag ginera ng Lord ang Antichrist, pati ang kanyang milyong-milyong army, mga kapatid, ang papatay lang ng Lord yung army ng Antichrist. Yung mga pamilya nila sa bawat bansa, mabubuhay yan. May matitirang buhay. Kahit nagpadala siya ng apoy, salot sa kanila sa iba-ibang bansa, tulad ng Russia, sabi nga ng Lord, ang Russia, may matitirang 1/6. Tingnan nyo, meron pang buhay na matitira at magpaparaming muli yon sa panahon ng paghahari ni Kristo sa millennium at sa bagong langit at bagong lupa. Magpaparami silang muli, kaya manganganak silang muli, magmumultiply, at pupunuin muli ng tao ang mundong ito. Hindi raw aalisin ng Diyos ang lahi ng tao, dahil ito ang kanyang kagalakan. Yun nga lang, meron siyang special talagang mga tao, tulad ng church at ang Israel. Pero lahat ng tao sa mundo, sabi ng Lord, paghaharian natin yan. Paghaharian ni Jesus sa pamamagitan din ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak, no? Na naglingkod sa Lord. Kaya mga kapatid, ang Israel, sabi ng Lord, mabubuhay lang sila. Sabi ng Isaiah 65, bibigyan lang sila ng Lord ng buhay na katulad ng buhay ng isang halaman, ng isang punong kahoy, 100 years. Sabi ng Lord, wala nang sanggol na mamamatay ng sanggol. Ang sanggol ay mamamatay ng 100 years, sabi ng Lord. Meron pa rin namamatay. Meron pa rin sinisilang. May namamatay, may sinisilang. Sabi ng Lord, imumultiply ko sila. At ang Israel, dahil ang natirang buhay ay 1/3 lang sa Armageddon, papatay ng Antichrist ang 2/3, ayon sa Sekaraya. Kaya yung 1/3, sabi ng Lord, imumultiply ko sila, sabi ng Lord. Manganganak silang muli, magpaparami sa millennium. Pero ang church, tayo po ng mga anak ng Lord, iba ang grace ng Lord sa church. Kumbaga sa mga engineers dito, may class A, may class B, may class C. Ang church ay class A. Wala na kayong kamatayan. Lahat kayong tumanggap kay Jesucristo, lahat tayong sumampalataya kay Jesus Christ, kayo ang may buhay na walang hanggan. Kaya nga ang salvation ito, sa panahon lang ng biyaya. Lahat ng nag-reject kay Jesus Christ, walang eternal life. Mamamatay sila ng 100 years. Pero lahat ng sumampalataya kay Kristo, sila lang po ang binigyan ng Lord ng eternal life, everlasting life. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him, shall not perish, but have everlasting life. Kaya yun lang sumampalataya kay Jesucristo, ang bibigyan niya ng eternal life. Kaya nga ang Israel, hindi sumampalataya ang Israel kay Kristo. Sa katunayan, pinako nila si Kristo sa krus. Nireject nila ang kanilang Messiah.
Kaya nga ang Diyos pumunta sa hentil. Di ba? Ngayon, ibabalik pa rin sila ng Lord. Magkakaroon pa rin ng restoration ang Israel sa panahon ng Armageddon. Ibabalik silang muli, kaya lang, sabi ng Lord, idadaan ko sila sa apoy. Parang nire-refine ko parang kung paano nire-refine ang silver, ganun din sila, lilinisin ko sila. Idadaan sa apoy. Anong apoy? Martyrdom. Tribulation period. Aatakin sila ng Antichrist. Uusigin sila. Kaya nga ang papatayin, 2/3. Kung halimbawa ang Israel ngayon, 60 million ang Israel, mga kapatid, grabe. Ang mamamatay, 40 million. 1/3 lang daw ang matitirang buhay. Mga kapatid, ganyan po ang sinasabi ng salita ng Lord sa Sikaraya. At yung 1/3, sabi ng Lord, pararambihin ko silang muli. At tatanggapin ko na sila bilang mga anak ko. At ako'y magiging Diyos nila. Tatanggapin sila ng Lord sa huling panahon, sa last days, pero magiging mga natural people sila. Pero si David, na kanilang prince, may eternal life. Kasi si David baptized ng Holy Ghost. Ginamit ng Lord si David Old Testament at pinuspos ng Holy Spirit, kaya nga meron siyang eternal life. Yung mga lingkod niyang na-filled ng Holy Spirit, meron pong Holy Ghost, may eternal life. Katulad natin, sa panahon natin ngayon, sabi ng Lord, ipagkakaloob ko sa inyo ang Holy Spirit, John chapter 14, sabi niya, ipagkakaloob ko sa inyo ang Holy Spirit, at ito'y makakasama ninyo forever. Sabi ni Jesus, lahat ng nabaptize ng Holy Ghost o Holy Spirit, may eternal life. At alam natin na ang Israel, hindi baptized ng Holy Spirit. Carnal po sila. Kaya nga mga kapatid, yun ang magiging nature ng millennium, no? Sa panahon ng Israel. Kayo lang po, tayong mga Kristiyano po na sumampalataya, ang may buhay na walang hanggan. Kaya nga kayo, sabi ng Lord, hindi na kayo mag-aasawa. Pagdating nyo ron, magiging katulad kayo ng mga angels. Angels po na hindi na mamamatay. Hindi na manghihina, hindi na tatanda, hindi na magbabago ang itsura mo. Forever young, forever beautiful. Yun po ang magiging future ng mga anak ng Diyos sa church. Iba ang grace ng Lord sa church. Napaka-dakila, napaka-glorious, mga kapatid. Sabi ng Korinto 3, kung papanong si Kristo, ganun din kayo. From glory to glory to glory. Yun po ang transformation ng mga Kristiyano, mga kapatid. Katulad ni Jesus. Kaya nga, may eternal life. Ganun si Jesus Christ. Meron siyang eternal life. Kaya, yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya, napakaganda ng plano ng Lord sa church. Isang araw, yung mga sertas, isi-share ko sa inyo, yung mga book sa Bible po para makita nyo itong napakagandang plano ng Lord po. Kaya sabi niya, paghaharian niyo ang mundong ito sa kamay na bakal. Meron siyang, pakinggan natin itong Revelation chapter 1. Sabi ng mga elders, nananalangin sila sa harap ng trono ng Diyos. Sabi ng mga elders, and has made us kings and priests unto God the Father, to Him be glory forever and ever. Amen. Ginawa mo kaming mga hari at mga saserdote. Sino ang gagawin ng Lord ng mga saserdote o mga priest? Alam natin lahat, ito po ang mga anak niya sa panahon ng Philadelphian Church Age. Panahon niya nila William Branham, yung mga naglingkod sa Lord nung panahon yon. Mga kapatid, sabi ng Lord, hindi na kayo lalabas sa New Jerusalem. Sabi niya, dahil sa inyong katapatan, gagawin ko kayong haligi sa bahay ng aking Ama. Sa Tabernacle of God, at hindi na kayo lalabas. Sabi niya, hindi na kayo makakalabas doon forever. Hindi katulad ng siyam na church age, so churches, pwede silang, halimbawa, binigyan ka ng pamamahala ng Diyos sa labas ng Jerusalem. Pwede kang pumunta sa New Jerusalem anytime para sambahin ang hari ng mga hari, ang Panginoon,
at yakapin ang iyong Diyos, yakapin ang Panginoon, anytime pwede tayong pumasok doon. Mga kapatid, makikita rin natin lahat ng kapatiran doon, makikita nyo. Kaya mga kapatid, nga minsan tinanong ko yung mga kapatid, sabi ko, sa palagay nyo mga kapatid, ano bang gusto nyong reward sa inyo ng Lord? Gawin kayong saserdote sa kanyang tabernakulo, sa kanyang pinakapalasyo, kayong maglilingkod sa mga, ibig sabihin, minister sa lahat ng dumarating na sumasamba sa Panginoon. Kasi taon-taon sumasamba ang buong mundo sa Lord. May mga minister doon na namamahala sa templo ng Lord, at yun po ang mga taga-Philadelphian Church. Mga kapatid, sabi ko nga, ano ang gusto nyo? Maghahari kayo sa labas, tapos pwede naman kayong pumunta ng New Jerusalem. Sabi ko nga, siguro palagay ko mas maganda po yung tinalaga ka ng Lord na maghari sa labas, tapos nakakapasok tayo anytime para sambahin ang Panginoon. Kasi ang Philadelphian Church, hindi na sila makakalabas, sabi ng Lord. Siguro sa sobrang katapatan nila, so mahal na mahal sila ng Lord, gusto ng Lord, ang oras-oras kasama niya, mga kapatid, no? Kaya, iba-ibang grace, sabi nga, may kanya-kanyang itinalaga ang Lord na biyaya. Para bang sa dalawang magkapatid na dyan, no? Sabi ng kanilang ina, kay Jesus, lumapit kay Jesus ang nanay nila dyan. Panginoon, sabi niya, meron akong pakiusap sa iyo. Pagdating mo sa iyong kaharian, pinakikiusap ko na itong dalawang anak ko, uupo sa tabi mo, sabi niya. Gusto ko yung isa nasa kaliwa mo, ang kanyang trono, yung isa nasa kanan, yung dalawa kong anak. Natawa si Jesus Nabigla si Jesus. Sabi niya, babae, hindi mo naintindihan ang iyong inihingi, sabi niya. Kaya niyo bang inumin ang iinumin ko? Sabi ni Jesus sa mga anak niya. Sumagot ang dalawang magkapatid, kaya po namin, Panginoon, sabi niya. Ibig sabihin, yung bang sakripisyong gagawin ko, yung kamatayan sa krus, kaya niyo bang gawin? Sumagot yung dalawa, Lord, kaya po namin. Tinitigan sila ni Jesus. At na-discern niya na kaya nila. Tapat sila handa silang mamatay. Sabi ni Jesus, kaya nyo nga. Nakikita ko sa inyo, kaya nyo nga. Ngunit ang hinihingi nyo, ang hinihiling nyo, hindi ko may bibigay. Sapagkat ito'y naitakda na, naitalaga na sa pinagtakdaan ng Ama. Sabihin, meron na pong nakatalaga ron pagdating ng panahon. Kaya, ibig sabihin ng Lord, meron na siyang tinakdang gawing saserdote o priest, meron siyang tinakdang gawing hari o mga governors para maghari sa mga 10 syudad. Mga governors yun 10 syudad, 5 syudad. Yun po ang magiging nature ng milenyo. May maghaharing mga lingkod ng Diyos. At ang pinaka-King of Kings ay si Jesus Christ. Siya po ang pinaka-King of Kings sa New Jerusalem. Kaya mga kapatid, makikita natin dito yung sinabi ni Lord, maghari ka sa 10 syudad, maghari ka sa 5 syudad. Nakikita na natin ngayon kung ano yung pinaplano ng Lord sa mga lingkod niya, sa mga anak niya na naglingkod sa Kanya. Mga kapatid, meron siyang pangako. Sabi niya, maghahari kayo sa mundong ito. Pamamahalaan niyo ang mundong ito sa kamay na bakal. Sabi ng Lord, tingnan niyo. Bibigyan kita ng pamamahala sa mga nasyon. Grabe, ano po? Napakaganda, mga kapatid. Sabi nga ng Lord, mapalad ang mga amo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Praise the Lord. Mamanahin nila ang lupa. Ang buhay na walang hanggan, wala sa taas. Pagdating ng panahon ng New Jerusalem, bababa sa lupa. At ang Panginoon maghahari sa mundong ito forever. Revelation 11:15 ang linaw. Narito, ang lahat ng kaharian ng tao ay naging kaharian ng ating Diyos at ng kanyang Kristo. At siya'y maghahari sa lupa magpakailan, kailan paman. O, tingnan mo, forever. Ang Diyos po, ito ang napili niyang lugar para pagharian. Kaya lang babaguhin niya ang mundo. Lahat ng nakikita natin ngayon ng mga building na gawa ng tao, bahay, sa mata ng Diyos marumi yan, hindi maganda yan. Sabi ng Lord, susunugin niya muna yan sa matinding init. Mapupugnaw lahat yan, magiging abo.
At itatayo ng Lord yung kanyang disenyo. Yung dinesign ng Lord na kaharian, yun ang itatayo niya sa mundo. Glorious, napakaganda. Kaya mga kapatid, kahit papaano, siguro kahit konti po, meron tayong na-share na revelation, magiging blessing yan sa ating mga kapatiran, yung mga pastors. Naniniwala po ako na kahit papaano, magiging blessing ito sa mga anak ng Diyos. God bless you po. Siguro hanggang dito na lang muna. Next meeting, tatalakay na lang tayo muli ng iba pang mensahe. Okay, sister? Okay na. May isang oras na, sister, no po? Pwede na siguro po. Sa susunod, tatalakay tayo muli ng sa pangaral. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na minsan po na-share na po sa aking mga kapatid, sa mga minamahal mong mga anak at mga lingkod. Pagpalain mo po silang lahat na mga tupa mo, mga nakinig sa iyo, at dalahin ko po ng mga salita mo, mga revelation ito na nagmula sa iyo. Itanim mo, itatak sa kanilang mga puso, isipan, kaluluwa at espiritu upang ito'y maging silbing kalakasan nilang lahat at lahat kami magkabuklod-buklod sa pananampalataya upang lahat kami maging handa sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Nakikita na po namin lahat ng tanda na ang pagbabalik mo, Panginoon, malapit na. Kaya Lord, dalayan ko lahat ng aming mga viewers, pagpalain mong lahat ang nakikinig ngayon sa kanilang mga cellphones, kanilang mga televisions, through internet, pagpalain mo po silang lahat, pagalingin mo lahat ng may sakit at karamdaman. Lord, anuman po ang karamdaman nila na tinataglay ngayon, lalo na ngayon, tag-ulan, panahon po ng lagnat, ubo, trangkaso. Lord, may mga batang nilalagnat, inuubo, pagalingin mo po silang lahat, Panginoon, kahabagan mo sila, iunat mo ang mapagpala mong kamay, makapangyarihan mong kanang kamay, abutin mo silang lahat sa kanilang mga tahanan ngayon, at pagalingin mo po silang lahat, Panginoon. Idinadalangin ko po, Lord God, Panginoong Yesus, na pagpalain mo po lahat ng mga kapatid, ang mga tupa mong nakikinig ngayon, Lord God, at pasaganahin silang lahat patuloy sa financial, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, Lord. Maraming salamat. Pagpalain mo po Sister Feli, pagpalain mo ang kanyang mga anak, ang buong sambahayan. Dalahin ko na patuloy mo pong pagpalain at kahabagan ng pamilyang ito. Patuloy niyo pong ibuhos sa kanila ang iyong kahabagan at biyaya at pagpapalang material at financial, Lord. Ipagkalubos na rin sa kanila ang promotion, Lord, supernatural increase and promotion sa kanilang mga pinagkakakitaan. Pagpalain mo rin po si Brother Val, lahat ng iyong mga lingkod sa iyong iglesia. Kahabagan mo kaming lahat at patuloy mo kaming pagpalaing lahat, Panginoon. Sa financial, sa material, sa physical na kalusugan, Lord, pagpalain mo kaming mga kalusugan, ganoon din po, higit sa lahat sa spiritual at kaalaman. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong pagdinig na sa aming mga dalangin. Dalangin po namin sama-sama ang kapayapaan ng bansang Israel. Kahabagan mo ang aming mga kapatiran doon, mga elected mo roon ng mga Diyos. Lord, iligtas mo sila, kahabagan mo sila. Kastiguin mo ang Iran sa kanyang katraidoran, sa kanyang panggugulo sa iyong bayan. Kastiguin mo sila, O Lord, i-correct mo sila, Panginoon, hatulan mo sila. At ang Israel, ingatan mo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang mga kapatid namin doon, bagamat nire-check kanila. Hinihingi namin sila ng tawad sa iyo, Panginoon. Kahabagan mo sila, patawarin mo ang Israel. I pray for them, Lord. Have mercy on them and forgive them, Lord. Lord God, wash them with your mighty holy blood, Lord Jesus. At dalahin ko po ang kanilang kaligtasan at kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, patuloy kong dinadalangin din ang Amerika, pangunahan mo rin. Lord, sa pakikilam sa gerang ito, pangunahan mo siya, gawin mo siyang laging instrumento mo ng kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Lord God, kontrolin mo ang China, ang Russia, at ang mga bansang Muslim upang hindi gumawa ng gulo, Panginoon, sa buong mundo. Upang ang Ebanghelyo, Panginoon, ay hindi po mahadlangan sa paglaganap. Ama, salamat po, Panginoon. Lord God, patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming pagpalaing lahat upang magamit mo sa iyong malawak na gawain. In Jesus' name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all po. Thank you. Thank you, Lord Jesus.